morning po. Magandang umaga sa bawat isa po sa atin. No? Pabago-bago na naman ang panahon. Mamaya uulan, mamaya aaraw. No? Mamaya bubuhos na naman ang malakas na ulan. Tapos sisikat ng sobrang init. No? Ang araw. Pero salamat dahil ano man ang panahon na pagtagumpayan mo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, may napatumba na naman tayo. Di ba? May napatumba tayo eh. Yung mga ulan-ulan na yan, wala na, talon-talo mo na yan. Tama? No? Hindi ka na kayang pigilan ng ulan na yan. Napatumba mo na yan before. Kaya resolve na sa'yo kahit umulan, no? Kahit bumaha, tuloy ang ating pananambahan sa Panginoon. Amen po ba doon? No? Sino dito nagagala na muli kang idinako ng Diyos sa lugaring ito? Hindi lang para pagpalain, kundi para maranasan at mas lalo pa nating makilala ang Panginoon. Amen? No, ang pinaka-objective natin dito hindi yung kung ano yung may bibigay ni Lord, kundi yung mas lalo pa natin siyang makilala. No? Makasamba talaga tayo sa espiritu at katotohanan. No? Yan ang nais ng Panginoon eh. At naniniwala ko na ang puso po natin ay mapagkumbaba. Tama po ba daw? Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Kaya binababaan ng ulan, ng presensya ng Panginoon, kasi ang Diyos po talaga ay nakatingin sa ating puso. No? Kapag nakikita niya na talagang uhaw tayo sa Kanya, ay hindi niya po tayo papayain. No? Ipaparanas niya ang Kanyang presensya at sa araw ito, tayo pong lahat ay mapupuspos. No? I don't know kung iba sa inyo ay may ubos-ipon ngayon dahil sa panahon. No? Pero kami po kasi ng pamilya ko, yung dalawang anak ko, kakagaling lang una naman sa sakit. 3 po kami, inubusipon po kami. Pero salamat sa Panginoon, sa kalakasan at kagalingan. Ang pinaka sa akin yung kapayapaan na tayo ay merong assurance. No? Na kahit dumadaan tayo sa karamdaman, sa kawalan, naniniwala tayo na ang Panginoon ay hindi po tayo pababayaan at iiwanan. Amen po ba doon? No? At kanina, sabi sa inawit kanina, Hallelujah! No, praise the one who set me free. No? Sabi doon you have broken every chain. No? Nakita ko na talagang ang Panginoon, siya lamang yung may kakayanan na tayo po ay makalaya. Sa gana ng ating lakas, no? Sa gana ng ating willpower, hindi uubra. Maraming beses na nating sinubukan, no? Na mag-ayos ng buhay, magsimula uli, mag-New Year's resolution, lahat yan sumablay lang. Wala namang nangyari. Pero nung sinubukan natin sumandal sa kapangyarihan ng Diyos, sa presensya ng Diyos, no? Dito po tayo nakaranas ng kalayaan at pagbabago sa ating buhay. Amen po ba doon? No? Dahil ang Panginoon, 2,000 years ago, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, hindi lang para tayo dalhin sa langit, kundi para maranasan natin yung langit sa lupa. Amen po ba doon? No? Tayo po lahat ito ay nakaranas po ng kalayaan. No? Dahil, alam mo naman siguro, mahabang panahon ay tayo ay binilanggo. No? Tinalikalaan ng kaaway. When si tanikala, hindi lang siya basta sa kamay, kundi sa paa, shackles talaga. No? At wala. Talagang alipin po tayo kung anong gusto ng kaaway na gawin natin, ang siya nating ginagawa. Hindi tayo makaresist. Talagang inaalipin po tayo ng kaaway. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang tinapos na kagnagawa sa krus ng Kalbaryo, ay naranasan natin, no, ang kalayaan. Ang kaligtasan po natin, kapatid, hindi lang ito yung pagpunta sa langit, kundi iniligtas din tayo ng Diyos dito po sa lupa. Amen po ba doon? No? Sino dito mga pinalaya ng Panginoon? Amen. Naniniwala ko, marami pang palalayain ng Diyos sa umaga pong ito. At sa mga kasama po natin online, good morning po mula po sa on-site. Kami po yung bumabati sa inyo isang pinagpalang araw. Sino po dito mga ngayon pa lamang nakarating? Welcome po kayo dito po sa Blessed Life Community Church. Now, punta po tayo sa mensahe po ng Panginoon. Ang ganda po itong word ni Lord sa atin ngayong umaga. No, our topic, actually, meron po tayong series po. No? Today we will start our series entitled Set Free. Okay? Set free. Set free from what? No? At ngayong umaga pong ito, pag-uusapan natin yung set free from self-destruction. How to be set free from self-destruction. Okay?
Pag sinabi natin distraction, galing sa word na distract. Ibig sabihin, when you distract something, you destroy it. No? You wreck it. You damage it. No? So self-destruction, it's about you damaging ourselves. No? Sinasaktan po natin, pinahihirapan natin, dinadamage po natin ang ating sarili. Ibig sabihin, kapatid, hindi ko alam kung namamalayan mo o napapansin mo to na meron kang ginagawa na palagi na anumang bagay na nagiging dahilan para pahirapan mo ang iyong sarili, para masaktan mo ang iyong sarili. No? Things that you do to yourself that damage you, that hurts you. Come on. Amen po ba doon? That gives you so much stress and so much pain. Ibig sabihin, kapatid, may mga bagay na ginagawa ka palagi na nagiging dahilan para sobrang ma-stress ka, sobrang mahirapan ka, at sobrang masaktan mo yung sarili mo. Andiyan po ba tayo? Andiyan po ba tayo? No? At para po sa kalaman, tayo po dito, no, bagamat tayo po ay niligtas ng Panginoon, ang kaaway, hindi po tayo tatantanan. Do you know there are three enemies? There are three enemies that want to mess up your life. No? Meron po. No? They want to keep you from having joy, from having peace, and purpose in life. No? At itong mga kaaway na to, talagang laban siya sa iyo, nagsanib pwersa sila para patumbahin ka, no? Para saktan ka, para pahirapan ka. At tinawag sila ng Bible, ito po yung tatlong kalaban mo na kailangan aware ka. Kasi kapag hindi mo alam kung sino kalaban mo, talagang mamimess up ang buhay mo. No, three enemies that want to mess up your life. Tandaan mo to. Tandaan mo to. Okay? Una po dyan, yung the world around you. The world around you, yan, ang pakalakas po talaga ng agos ng mundo. Kaya sabi po sa Bible, in Romans chapter 12, do not be conformed to the pattern of this world. Kasi yung takbo ng mundong ito, hindi ito papalapit sa Diyos, kundi papalayo sa Diyos. No? Kapag ka ikaw ay sumunod sa agos, kapatid, ilalayo ka nito sa Panginoon. Papatayin niya yung alab mo sa Panginoon, yung affection mo sa Panginoon. Ibig sabihin, yung sistema ng mundo, hindi mo kakampi. Are we getting this? No? I-impluensyahan ka niyan, isi-shape ka niyan, kapatid, kung ano yung gusto niya na maging ikaw. At hindi mo na makikita at makikilala pa yung sarili mo kapag nagkaganon. Pangalawa, the flesh within you. Yan, sigurado ako naintindihan mo to, nakaka-relate ka rito. May battle tayo, merong tayong inner noise eh. No? Meron tayong struggle, meron tayong dilemma, merong conflict sa ating kalooban. Amen po ba doon? No? The flesh within you and the devil against you. So, the world around you, the flesh within you, the devil against you, kapatid, ito yung tatlong mga matitindi mong kalaban. Okay? Matitindi mo tong kalaban. At ulitin ko kapag hindi mo alam kung sino yung kalaban mo, kapatid, ay imposible ka nang manalo sa laban. No? At magiging talunan ka sa buhay. Now, let's begin with your biggest enemy. Punta natin yung pinakamatindi mong kalaban. Kapatid, your biggest enemy is not Satan. It is not the word. It is you. You are your biggest problem. Hindi si Satanas, hindi ang mundo, kundi ikaw. No? Pakisabi nga, ako. Sabi mo sa katabi mo, ikaw nga. Amen? Ikaw ang kumakaaway at kumakalaban sa sarili mo. You versus you. Amen? No? Don't sabotage your own progress. Minsan, ikaw yung nagsasabotahe sa progreso mo sa pagbabago mo. At naniniwala ako as Christians, no? Naniniwala po ako na bawat isa po sa atin, kapag tunay, ay nararanasan mo itong struggle sa kalooban. Amen po ba doon? No? If you're a child of God, no? If you are born again, let me say that there will be a great struggle within you. Merong matinding struggle sa kalooban mo, internal struggle and conflict within you. Kapatid, tandaan mo to. Pagdating sa struggle sa kalooban, can I say na only Christians, no? Tayong mga Kristiyano lamang ang sobrang nag-i-struggle pagdating dito. I don't know kung natatandaan nyo pa ng mga
past few months, no? Shinare ko sa inyo about dun sa the struggle is real. Struggle is real. Ibig sabihin, sa isang Kristiyano, normal sa atin nag-i-struggle tayo. No? Na meron tayong battle dun sa ating kalooban. There's a battle within na hindi natin gustong gawin ng isang bagay pero nagagawa pa rin natin. No? Merong conflict, meron pong dilema. Tandaan po natin, tayo po bilang mga Kristiyano, no? Meron tayong dalawang nature eh. Hindi ko sinabing hypostatic union, iba po yun. No? Hindi ko sinabing two persons, two natures. Ibig sabihin, yung una, yung old nature mo. Okay? Yung physical birth mo. Hindi ka naman namatay eh. Yung na-born again ka eh. Buhay pa rin naman yung physical mo eh. Tama po ba doon? Yung nagkasala si Adan, hindi naman sila namatay eh. Buhay naman yung physical, body nila. No? Yan yung first nature po natin. Yung physical birth po natin. At yung physical birth na yan, kapatid, naniniwala ka ba bagsak yan dahil sa kasalanan? Contaminated ng kasalanan yan. Come on, nandiyan ba tayo? No? Ang physical birth mo, ang physical body mo, kapatid, yung old nature mo na yan, walang ibang ginusto yan, kundi yung madali, convenient, no? At yung talagang, yung makakagratify ng kanyang flesh. Yan po yun. No? Yung mga bagay na hindi siya komportable, ayaw niya yan. Gusto niya yung madali. Andiyan ba tayo? Yung fun. Yan, mahilig sa kasiyahan yan. Yung old nature mo na yan, puro saya. Andiyan ba tayo? Nandiyan ba tayo? Kaya lang nung na-born again ka, nagkaroon ka ng another birth. That is spiritual birth. I don't know, ito po kasi problema eh. Kaya sabi ko sa inyo, palagi po tayong mag-aral. No? Mahirapan tayo lumalim sa mensahe kapag hindi po kayo nakakasabay eh. No? Sa isang nature mo naman, sa new nature mo, kapatid, meron kang tinatawag na spiritual birth. Okay? Yung espiritu mo, binuhay ng Diyos. So, ibig sabihin, diyan sa dalawang nature na yan, naglalaban yan. Amin po ba doon? Yung old nature mo at yung new nature mo. That's why nag-i-struggle tayo. Merong conflict within. Merong dilema. Parang wala pong tao po rito. Ewan ko po, nakasusundan niyo po ako, no? Nasusundan niyo po? No? Ibig sabihin, naglalaban yung old nature mo, no? At yung new nature mo. Okay? Nakuha po natin? At dito po tayo nag-i-struggle. At maging sa Bible, si Apostle Paul po, dinescribe niya yung kanyang personal struggle in Romans chapter 7. Makikita po natin yan, no? Merong tension, merong struggle, meron siyang dilema. Kung totoong Kristiyano ka, sa Romans chapter 7, sigurado nakaka-relate ka rito. Kung totoong Kristiyano ka. Okay? Nakaka-relate ka rito. No? And this is exactly how we feel. Now, Romans chapter 7 verse 15, basahin ko po sa inyo, nakalagay po rito, in Romans chapter 7 verse 15, Tagalog muna, para mas lalong natin madiinan. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Sabi ni Pablo. Dahil ang mabubuting bagay na gusto kong gawin, ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na ayaw kong gawin, ang siya kong ginagawa. Okay? Sabi ni Pablo, hindi ko rin maintindihan yung sarili ko, yung mga bagay na gusto kong gawin, ang siyang hindi ko magawa. At yung mga bagay na ayaw ko namang gawin, ang siya ko namang nagagawa. Ibig sabihin, makikita natin dito yung intention ni Pablo, na ayaw niya yung ganun niyang kalagayan, nahihirapan siya. Ibig sabihin, gusto ni Pablo, yung mga bagay na gusto niyang gawin, yun yung magawa niya. Maganda ang kanyang intention. Amen. But intentions are not good enough. Kahit sabihin mo, gusto ko sanang magbago eh. Intention lang yan. Tama po ba doon? Pero kahit anong gusto, kahit maganda yung intention mo, hindi yan sapat. Last time na bumunta ako sa Pure Gold, umili ako, meron lang ako isang binili, mayonnaise lang. Nakita ko yung isang ale. Nakakart siya, nakakart. No, ang dami niya pinamili. Siyempre, papapansin ka na parang pasingitin mo naman ako, isa lang naman to. Di ba, bisa ganun tayo, isa lang naman binili mo. No? Habang nandun ako, sabi ko, naku, parang ayaw ko pasingitin, nagmamadali ako. Yung nailagay niya na kasi, pagkalagay niya, pinanch na, hinintay ko na lang. Tapos sabi niya sa akin matatapos na gusto ko sana kayong pasingitin eh. Kaya lang dito na eh. Ibig sabihin, may intention pala. Kaya lang wala na eh. Hindi naman enough yung gusto mo akong paunahin dahil nauna ka na. So, intentions are not good enough.
Si Pablo may intention din siya eh. Di ba? Yung intention niya, ayoko na, gusto ko na magbago. No? Ayoko na ng ganitong buhay. Parang may nakaka-relate po tayo rito. Kaya lang, hindi ko maintindihan yung sarili ko. Yung mga bagay na gusto ko, hindi ko magawa. At yung mga bagay na ayaw kong gawin, ang siya ko namang nagagawa. At ito yung istorya natin. Ito yung istorya natin. Amen. Kaya nga sa mga totoong Kristiyano lang itong struggle na to eh. Andiyo ba tayo? Yung conflict, yung tension sa kalooban, para sa atin po ito. Andiyo ba tayo? Oh? And at some point ng buhay natin, na-experience natin na after mong umattend sa isang gawain, for example, nandito ka ngayon sa mga oras pong ito, o di kaya naman sa isang devotion mo, o merong kang napanood na sobrang nakapag-encourage sa'yo, hindi ba meron doon magandang intention o desire na para bang gusto mo na, I will live for Jesus. Mula ngayon, ayusin ko na yung buhay ko. Panginoon, tama? Dumating na ba sa inyo, napuspos ka sa devotion mo o sa gawain ng Panginoon na sabi mo, Lord, ayoko na, iiwan ko ng lahat. And then, nung nireview mo yung buong linggo mo, napansin mo na parang hindi naman nangyari. Parang wala naman. Kala ko, Lord, mabubuhay na ako. Bakit ganon? Balik ulit ako sa dating buhay. Bakit yung bagay na gusto ko ng bitawan, na nakakaubos ng oras ko, hindi ko magawa? Ano ba tayo? No, kaya na may mess up ang buhay natin kasi mas madalas nakikinig tayo sa sarili natin kaysa makinig tayo sa Diyos eh. Amen? Andiyan ba tayo? Now, in a sense, sabi dito, yung mga bagay na gusto kong gawin, ang dapat sanang magawa ko. So sa madaling salita, kung magagawa lang natin yung mga bagay na gusto natin gawin, ibig sabihin, mas lalo natin may enjoy ang buhay. Ewan ko po nakuha niyo po yun, no? Kung magagawa lang sana natin yung mga bagay na gusto natin gawin, sigurado ako na may enjoy natin yung buhay natin sa Panginoon. At yun ang nais mangyari ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Yung magawa mo yung mga bagay na pinagagawa niya sa'yo, yung magawa mo yung mga bagay na mainam at makakatulong sa'yo, kaya lang, kadalasan, bumabalik tayo rito. Yung mga bagay na gusto natin gawin, hindi yun ang nagagawa natin. Kapatid, naniniwala ka ba, hindi enough yung tama mong nalalaman? Alam ko, marami kang alam na tama eh. Pero hindi ibig sabihin na alam mo yung tama, ay nangangahulugan yung buhay mo ay tama. Nakuha po natin? No? Alam mo na ang oras ay mahalaga. Alam mo yun, tama mali. Pero makikita mo yung sarili mo, sinasayang mo yung oras. So hindi ibig sabihin, may maganda kang intention, may tama kang naiisip, ay ibig sabihin ay nakikita mo na yun, nararanasan mo na yun sa buhay mo. Amin po ba doon? So it's not just knowing it, it is getting yourself to do it. Yung alam mong tama, makakatulong sa'yo, wag lang mahinto sa isipan mo. Amen. Kung di, magawa mo yan sa personal mong buhay at sa gayon may enjoy mo ang bawat araw na ibinibigay sa'yo ng Panginoon. Amin po ba doon? Now, meron pong ibibigay po sa inyo, bago po natin i-discuss, no? Introduction pa lang po yung sinasabi ko po sa inyo kanina. No? Itong series po natin, na merong 7 weapons, no? 7 weapons of self-destruction. No? 7 weapons of self-destruction. Okay? At ito yung iisa-isay natin sa mga susunod na linggo. No? Number 1 dyan, yung shame. Shame. Maraming ganyan, niligtas na ng Panginoon, pero punong-puno pa ng kahihiyan. Nakukuha natin to? Yung shame, yung parang hanggang ngayon, bit-bit niya pa yung guilt. Amin pa ba doon? Hindi ka pwede maging masaya at the same time ashamed ka. Ibig sabihin, tama po ba doon? No? Yung shame. Shame is the first and number 1 destroyer of your happiness. Okay? The second weapon of self-destruction is uncontrolled thoughts. Mako, maraming Kristiyano din yan. Sabi ko sa inyo
Ang akala mo lang kasi pupunta ka ng langit. Yun lang. Pero sa totoo lang, baka pinagtatawanan ka ng demonyo dito sa lupa. Nakaka-relate po ba kayo? No? Ibig sabihin, bakit? Nagsasuffer ka sa lupa eh. Maraming mga Kristiyano pupunta ng langit, pero tuliro yung utak sa lupa. Walang ginawa kundi mag-alala, mabalisa, matakot. Nandiyan ba tayo? No? Kultado yung utak. Kultado yung pinagtatawanan siya ng demonyo sa lupa. Punta ka ng langit, pero dito kawawa ka naman. Tama po ba doon? Yung itutulog mo na lang, hindi pa maitulog. Bakit yung katawan mo nakapahinga na, yung isip mo, tumatakbo pa. Hirap na hirap na. So, uncontrolled thoughts. Your thoughts will ruin your life. Ay, grabe, napaka-powerful ng thoughts. Pag-uusapan po natin sa mga susunod. Now, the third weapon of self-destruction is compulsion. And we call it lust. Ayan po yung lust na yan. Talagang matindi yan eh. Amin po ba doon? Andiyan ba tayo? Sa lust. Na kahit Kristiyano ka, ako nakakita ko, maraming Kristiyano, talagang nadadamage pa eh. Dahil sa lust. Nasisira ang relasyon dahil sa lust. Matindi ang lust. Matindi ang lust. Okay? Hindi lang ito talks about sa sex. No. Pag-uusapan po natin yung lust na yan. Yung talagang nagdi-drive sa'yo, no? Para kagatin mo yung bagay na hindi nakakabuti sa'yo. And the fourth weapon of self-destruction is fear. Fear. At maging mga psychologists, kapatid, ay umaagree po dito. Okay? Ililimit ka ng fear eh. No? Ipaparalyze ka ng fear. No? The fifth weapon of self-destruction is hopelessness. Okay? Hopelessness keeps you from keeping on. Pag nawalan ka ng pag-asa, sunod na yan, mag-give up ka na. Nawalan ka ng pag-asa sa marriage mo, sa buhay mo, mag-give up ka na dyan. Andiyan ba tayo? At marami pong nangyayari po kahit sa mga Kristiyano. Nag-give up na. Amen. And the fourth weapon of self-destruction, fear, hopelessness. 6 is bitterness. Bitterness. Eto, marami sa atin tinatamaan pa rito. No? Pag nakita mo yung sarili mo na parang ikaw naka-stuck, sila naka-abante, tama? Tapos nasaktan ka, no? Parang makita mo na life is unfair. Yan. Nagsiself-pity na tayo, diyan po nangyayari yan. And lastly, the seventh weapon of self-destruction is insecurity. And insecurity kills. Amen? Now, how do we overcome these 7 weapons of self-destructions? Iisa-isayin po natin bawat linggo. Okay lang sa inyo? Kasi kapag ngayon natin tinapos to, alas 3 na po kayo uuwi. No? Sa akin, okay lang. Ewan ko po sa inyo. No? Now, tingnan po natin yung classic passage sa Romans chapter 7, no, on dealing with these weapons of self-destruction in Romans chapter 7 hanggang 8. No? Sa Romans chapter 7, makikita natin dito yung struggle ni Apostle Paul na nakaka-relate po tayo, merong conflict, merong tension sa kanyang kalooban, at yung Romans 8 naman, kapatid, ito yung naging sagot sa Romans 7. Okay? Nandiyan ba tayo? Now, tingnan po natin, balikan po natin yung sinabi po ni Apostle Paul in Romans chapter 7, verse 24. Ang sabi niya, "Oh, what a miserable person I am." Saan niya po hinugot to? Balikan natin yung previous verses. Sabi niya kasi doon, yung mga bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa, at yung mga bagay na hindi ko magawa, ang siya ko nagagawa. Hirap na si Apostle Paul eh. Amin po ba doon? No? Kaya sabi niya rito, ito yung parang nagiging ano sa kanya eh, conclusion sa kanyang kahirapan. Sabi niya, "Oh, what a miserable person I am." Kapag yung ganito kong kalagayan, hirap na ako sa ganito kong sitwasyon at kondisyon. At ang sabi niya rito, Who will free me from this life that is dominated by sin and death? So, ibig sabihin, sabi niya, who will free me? No? Who will free me from this life that is dominated by sin? Sa madaling salita, sa sobrang hirap niya na pinagdadaan ni Apostle Paul, naghahanap siya ng solusyon.
Naghahanap siya ng sagot. Parang tayo, di ba? Naghahanap tayo ng sagot, kaya lang, hinahanap natin yung sagot sa ibang mga bagay. Sa aklat, sa mga programs, sa mga seminars, umaattend tayo, no? Pero walang nangyari nating happens eh. Hindi naman nakatulong sa atin. Ibig sabihin, si Apostle Paul, wala. Sinubukan kong lahat, pero walang nakatulong sa akin. Amin po ba doon? Kaya sabi niya rito, who will free me? Notice the word who, not what. Nakuha niyo po? Sabi niya, who will free me? He doesn't say, what will free me? But who? Who? Pag sinabi natin who, ang ibig sabihin nito, person to. Para kay Apostle Paul, ang sagot sa kanyang struggle, sa kanyang dilema, sa conflict, sa kanyang kalooban, no, ay hindi bagay, kundi person. And that person is our Lord Jesus Christ. None other than our Lord Jesus Christ. Hindi ang mga bagay ang makakatulong sa iyo sa struggle mo. Whether yan ay mental, whether yan ay emotional, physical, kundi who? Tanging si Jesus ang makakatulong sa iyo. Amen? Naintindihan po ba natin to? And Romans 8 is the answer to Romans 7. Para sa akin kasi, ang Romans 8, kung papipiliin ako ng isa lang chapter sa buong Bible, ang pinaka-paborito ko at gustong-gusto ko talaga, kung ako lang Romans 8. Ewan ko po kung alam niyo po yung nasa loob ng Romans 8. Grabe po ang Romans 8. Talagang nandyan na. Yung triune God, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, nandyan na po. Nandyan na po. Grabe po dyan. Romans chapter 8. So, ito yung sagot sa struggle ni Apostle Paul in Romans chapter 7. Sabi po dito, no? Ano po yung una po nating susolusyonan? Yung shame. So, how can I be free from shame? Shame. Ano kaya ang sagot sa shame, sa guilt? No? May mga Kristiyano nagtutungo sa bawat araw ng kanilang buhay na merong bigat sa kalooban eh. Amin po ba doon? No? Para bang ang pangit ng kanilang tingin, impression nila sa kanilang sarili. At yung ganong pangit na pagtingin mo sa sarili mo, kapatid, hindi ito nakakatulong para sa iyo. Kundi nadidrain ka lang niya. No? Kapag ka nararamdaman mo yung shame, no, yung guilt, yung regrets, kapatid, yan yung mga kumukuha at numanakaw ng kasiyahan mo, yung kagalakan mo sa puso. Amin po ba doon? No? Yan po yan eh. No? Ibig sabihin, kapatid, kapag ka pinag-usapan natin yung shame, nakafocus ka dito sa failures mo. No? That's why you feel guilty, you feel regrets, nakafocus ka. At kapag nakafocus ka sa pagkakamali mo, tatandaan mo, hindi lang yung sarili mo ang kalaban mo na rito. Papasok na rin si Satan dyan. Sa Bible, tinawag si Satan na accuser of the brethren. Ibig sabihin, once na nag-focus ka sa failure mo, kapatid, aatakihin ka na yan. Magbibigay na siya sa'yo ng mga kasinungalingan. You don't deserve to be happy. Hindi ka karapat-dapat dyan. Hindi ka na dapat dumadalo dyan. Hindi mo deserve yung bagay na yan. Aakusahan ka na niya. Dalawa na yung kalaban mo. Nandiyan ba tayo? At pag inakusahan ka ng kaaway, kapatid, mas lalo kang ma-engross doon sa feelings mo at doon ka sa feelings mo magbabase na ngayon. Sa halip sa truth. Ang problem, your feelings can fool you. The Word of God doesn't. Kaya kang linglangin ng pakiramdam mo eh. Kung pakiramdam mo na para bang hindi ka nakarapat dapat bigyan ng Diyos ng panibagong pagkakataon, hindi ka na dapat magkaroon ng magandang pamilya, magandang relasyon. Bakit? Sablay ka eh.
No, hindi ka na dapat bigyan ng Lord ng opportunity na maglingkod sa Kanya. Bakit? Nako, hindi mo deserve yan. Come on, nandiyan ba tayo? At doon na, yung heaviness sa ating puso, no, mas lalo pa siyang bumibigat. Dahil ang kaaway, ipapaalala niya sa iyo, kapatid, hindi lang yung nagawa mo kahapon. Maging yung nagawa mo nung nakaraang linggo, nakaraang buwan, at maging yung mga nakaraang taon. Ganyan mag-akusa ang kaaway. Amin po ba doon? No? Pero tanda mo ha, the moment na nag-ask ka ng forgiveness kay Lord, kapatid, tandaan mo to. Sabi sa Bible, nung humingi ka ng tawad sa Panginoon, hindi ka lang niya basta pinatawad. Kundi sabi sa Bible, your sins and iniquities I will remember no more. Ulitin ko ha. No? Sabi sa Bible, hindi ka lang basta pinatawad ng Panginoon, kundi direktang sinabi ng Diyos sa iyo na ang lahat ng iyong kasamaan at kasalanan ay hindi ko na muling uungkatin pa. So, ibig sabihin, kung meron mang nag-uungkat ng kasalanan sa iyo, nagpapaalala ng kasalanan sa iyo, hindi Diyos yun. Come on, nandiyan ba tayo? Accuser yun. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Bakit? Kasi gusto ng kaaway na mas lalong bumigat yung buhay natin eh. Mas makita natin yung sarili natin na marumi at hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Hindi natin deserve na na sumagana, na magkaroon ng maayos na relasyon sa isa't isa. Come on, nandiyan ba tayo? No? Eh kapatid, hindi nais ang Panginoon na magtungo ka sa bawat araw na merong bigat, shame, merong guilt, regret sa buhay mo. Hindi bagay sa iyo yun. Sabi mo sa katabi mo, hindi bagay sa iyo yun. In fact, Jesus died on the cross. He died for all of your sins. Yan ang dahilan kung bakit ang Panginoon nagtungo sa krus. Ibinigay ang kanyang buhay. At doon sa krus ng Kalbaryo, kasama niya na inilagay sa kanyang katawan ang lahat ng kasalanan mo, yung shame, yung guilt, nandun na sa krus. At ang sabi ng Panginoon, it is finished. It is finished. So how can I be free from what? From shame. First, remind yourself daily what Jesus did for you. Paalala mo, kapatid, sa sarili mo, araw-araw, kung ano ang ginawa sa iyo ng Panginoon. Yun yung pinaka-starting point eh. No? Yan yung standing position mo, yung malaman mo, ma-remind mo yung sarili mo kung sino ka sa paningin ng Diyos. No? Ano yung benefits ng salvation mo? Kapatid, hindi lang yung pagpunta sa langit. Amen. Kundi yung guilt, yung shame mo, nandun na. Pinalaya ka ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na sa tuwing na pag-uusapan yung nakaraan mo, hindi ka makaabante, hindi ka makapagsimula, and then ang tingin sa sarili mo, hindi ka dapat. Lahat ng kasalanan mo, nandun na sa katawan, sa dugo ang katawan ni Kristo. Ipaalala mo araw-araw, Panginoon, salamat pinatawad mo ko. Panginoon, salamat, nilinis mo ko sa lahat ng aking karumihan. Ipaalala mo sa sarili mo kung ano yung ginawa sa iyo ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. And Romans chapter 8, nakalagay dito. Look at this verse. Sabi niya, no? So now, okay, nandiyan po tayo? So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Kapatid, tingnan mo to kung sinasabi to ha. Sabi niya, so now there is no condemnation to those who belong to Jesus Christ. Ibig sabihin, no condemnation means God doesn't judge you for all the things that you have done wrong. Ibig sabihin, hindi ka na muling huhusgahan ng Diyos sa mga kasalanan mo. Kasi hinusgahan na ng Diyos ang kasalanan natin doon sa kanyang anak sa krus ng Kalbaryo. Bit-bit ni Jesus ang lahat ng ating kasalanan. Kung meron nang nagbayad, ibig sabihin, hindi mo na kailangan bayaran. That is double jeopardy. Hindi na po pwede yun. Amin po ba doon? No?
Kuwari, kumain tayo, binayaran mo na, magabayad ako, hindi na tatanggalin kasi bakit? Bayad na eh. Bayad na. Ano babayaran mo? Bayad na. Ano tatapusin mo? May tumapos na. Amen po ba doon? Nandiyo ba tayo? No? Ibig sabihin kapatid, yung penalty sa lahat ng iyong kasalanan, binayaran na lahat ng Panginoon. No? Binayaran na. At ito, binibigay niya sa atin yung gift of no condemnation. Wala ka na raw sa kahatulan. Alam mo kung saan tayo hahatulan ng Panginoon? No? Yung mga ginawa natin para sa Kanya. Yung bema judgment, pero yung condemnation para mapunta sa apoy ng impyerno, wala na raw tayo dyan sa kahatulan na yan. Mula kamatayan, inilipat na po tayo ng Diyos sa buhay. Amen po ba doon? Andiyo pa to? At para daw kanino itong gift ng no condemnation, nakalagay dyan, for those who belong to Christ Jesus. Para sa iyo pala to eh. Bakit mo kinokondem yung sarili mo? Kung si Lord nga, hindi kanya kinokondem eh. Kasi yung guilt, yung shame, kapatid, pag tingnan mo sa Bible, condemnation yan eh. Ang root niyang condemnation. Amen po ba doon? Sabi sa Bible, in the book of John, hindi na parito si Jesus para i-condemn ang mundo, kundi para iligtas ang mundo. Ang ganda po ng plano ng Panginoon, ang ganda po ng desire ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Sabi niya, no, to those who belong to Christ Jesus. Madalas, kapag nagkakamali tayo mismo pinarirusahan natin sarili natin. Umamin ka na. Di ba? Tingin ko, Pastor, di mo na po ako magsaserve. Ayusin lang po ako. May salitang ayusin po ako. Tama, may ayusin lang ako. No? Ang hilig natin mag-back out. Kasi para sa atin, hindi tayo deserving. Tama? No? Pero tandaan mo, kapatid, sa bawat pagkakamali natin, hindi nais ang Panginoon na i-condemn mo sarili mo. Hindi nais ang Panginoon na i-judge mo yung sarili mo. Ganito kasi tayo eh. Pag nagkamali, we want judgment. We want judgment. Kailangan pagbayaran ko. Kailangan pagbayaran ko. But God wants mercy. Come on, nandiyo ba tayo? Bakit mo pahirapan ang sarili mo? Kung lahat ng hirap binigay na kay Kristo. Stop beating yourself because Jesus Christ took all your beatings. Amen. Nandiyo ba tayo? No, dahil hindi nais ng Panginoon na magtungo ko sa bawat araw na may kabigatan. Kaya lahat ng bigat dinala na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kasama na lahat ng kahihiyan natin. Amen. No? Ibig sabihin, kapatid, kapag ka nagkakasala ka, huwag mong isipin galit ang Diyos sa'yo. Huwag mong isipin galit ang Diyos sa'yo. Gusto ni Lord na sa pagkakamali mo, mas lalong mag-alab sa puso mo. Hindi yung judgment, kundi yung grace at love ni Lord para makabangon ka. Di ka makakabangon kapag ang bit-bit mo, kapatid, yung condemnation, yung judgment, yung punishment sa sarili mo. Pero sabi ng Panginoon, kapatid, kung sakaling madapa ka, isang araw madapa ka, at sigurado madadapa tayo, don't punish yourself. Don't condemn yourself. Because God wants mercy. And let the love of God burn into your heart. Especially kapag bumagsak ka. Pag nagkamali ka. Amen? Hindi sa lahat ng oras nasa tabi mo kami. Pero sa lahat ng oras katabi mo ang Panginoon. At ang Panginoon, siya ang totoo natin at matibay na kaibigan na magtatayo sa atin sa oras na bumagsak tayo. Amen? Sabi to, for those who belong to Christ Jesus. Sa New King James Version, nakalagay rito, there is therefore. When we say therefore, ano ibig sabihin ng therefore?
Sa madaling salita, pag nakabasa ka ng therefore, titignan mo uli yung previews. Kaya lang, verse 1 to eh. So, ibig sabihin, yung therefore nito, ang sinagot niya, yung struggle ni Apostle Paul in Romans chapter 7. At ang sabi dito, therefore, bakit? Kasi maaaring si Apostle Paul, sa dami ng kanyang pinahirapan, pinatay ng mga Kristiyano, no? Kasama siya kay Stephen, alam niyo ba yon? Kay Esteban, maaaring dala niya yung guilt na yon. No? Sabihin sa kanya, hindi natin, maaaring, nung panahon niya, may mga tao pa rin na nagsasabi na, mamamatay tao ka mga ganon. Makasalanan ka Maaaring dali ni Apostle Paul yon. No? Pero sabi dito, therefore, now no condemnation to those who are in Christ. Ang struggle ni Paul ay sinagot ng Romans chapter 8 na there is no condemnation to those who are in Christ. Wala ka na sa kahatulan. Yung bigat na meron ka, kapatid, tandaan niyo po walang sinabi na hindi ka nahahatulan kapag nagpakatino ka na. Hindi right doing right being to. Ibig sabihin, nakamit mo yung no condemnation, yung give of no condemnation, hindi sa ginawa mo. Kundi nung tinanggap mo si Jesus. To those who are in Christ. Ang requirement sa gift of no condemnation, hindi yung ginagawa mo at nagawa mo, kundi yung ginawa ni Kristo. Dahil yung gift of no condemnation ay para lamang sa mga taong na kay Kristo. Naintindihan po natin? Therefore, no condemnation to those who are in Christ. At kung ikaw ay na kay Kristo, wala ka na sa kahatulan. Wala na. Amen. Kaya kung meron mang kabigatan sa puso mo, ano sabi po sa Bible? Lay aside every weight. Yung Hebrews chapter 12 verse 1 nakalagay dyan, let us strip off every weight that slows us down. Yung mga weights na yan, kapatid, guilt, regrets, bitawan mo na raw yan. Hindi yan nakakatulong sa iyo at hindi yan bagay sa iyo. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? Tandaan niyo po ito. Ang pinaka-objective ng kaaway sa atin, objective ng kaaway, isa lang. Isa lang ang objective ng kaaway. Sabi mo sa katabi mo, isa lang. Ang objective ng kaaway sa iyo ay yung alisin ng mata mo sa Panginoon. Because the devil knows he cannot successfully win against you as long as your eyes are fixed on Jesus. Yun lang. Alam kasi ng kaaway na hindi siya magtatagumpay sa iyo hanggat nakatingin ka kay Kristo. Kaya sabi sa Bible, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kapatid, bakit? Kasi kapag ang kaaway na divert niya yung paningin mo sa iba, kaya kanya dinidistract Kaya niya gusto niya mag-focus ka sa failures mo. Kasi dito siya magtatagumpay. Once na tumingin ka sa sarili mo, kapatid, diyan na siya magtatagumpay. Pero once na tumingin ka na sa Panginoon, hindi siya mananalo sa iyo. Pag tumingin ka sa sarili mo, kapatid, kahit ikaw madidismaya Totoo yan. Madidiscourage ka. No? Marami tayong kapalpakan. Marami tayong kahinaan. Makikita mo na marumi ka, makasalanan ka, mahina ka. Yan ang makikita mo kapag ang mata mo wala sa Panginoon. Pero kapag ang mata mo ay nasa Panginoong Yesus, kapatid,
hindi magtatagumpay ang kaaway sa iyo. Amen? Bakit? Kasi, look at this. Kapag nakatingin ang mata mo sa Panginoon, nakasentro ang paningin mo sa Kanya, kapatid, hindi mo makikita ang karumihan mo. Ang makikita mo yung katwiran ng Panginoon sa iyo. Kapag nakatingin ka sa Panginoon, hindi mo makikita ang kasalanan mo. Ang makikita mo isang taong pinatawad. Kapag nakatingin ka sa Panginoon, hindi mo makikita, kapatid, yung karumihan mo, kundi isang taong nilinis ng dugo ni Kristo. Kapag nakatingin ka sa Panginoon, hindi mo makikita yung kahinaan mo, kundi makikita mo yung isang tao na malakas, na you can do all things through Christ who strengthens you. As long as your eyes are fixed on Jesus, kapatid, hindi mananalo ang kaaway sa iyo. Kaya yung guilt, yung shame, yung mga kasalanan mo na nagawa sa nakaraan, lahat yan ay binayaran na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hindi na babalik si Jesus para ipako pa uli, para bayaran ng kasalanan mo. Lahat yan, bayad na. Kaya lang ang kaaway, pupuntahan ka, mag-a-accuse siya sa iyo. Na, totoo? Di nga. Hanggang ma-divert yung attention mo, ma-distract ka. Saan lumubog si Peter? Yung mga oras na nawala yung paningin niya sa Panginoon. Diyan tayo lumulubog. Diyan tayo nag-i-struggle. Kapag nawala na yung focus natin kay Jesus. Amen. Kaya sabi sa Bible, kapatid, ano sabi sa Bible? Resist the devil. Sinabi, resist, not assist. No? Resist. Madalas kasi ina-assist pa natin yung kaaway, hindi natin nire-resist. Ina-assist natin yan na, when you say resist, kapatid, hindi ka na-agree. No? Sa sinasabi sa'yo ng kaaway, nagre-resist ka. No? No thanks, no thanks, no. Pagka nagsasalita siya, hindi ka nag-agree. Minsan kasi nag-a-assist tayo, hindi tayo nagre-resist. Nag-a-assist tayo. When you say nag-a-assist, nag-a-agree. Makasalanan ka? Oo nga. Marumi ka? Oo nga. Hindi ka na bagay dyan? Sige nga. Huwag ka nang umatid yan, tama ka. Di ko maayos sarili ko. Gusto kong magpakabait, di ko magawa. Tama yung ginagawa mo. Balik ka na sa dati mo, boy. Tama ka dyan. Ina-assist mo eh. Sa halip na mag-resist. Sabi sa Bible, therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Kapatid, dito po ako magtatapos sa inyo. When we talk about shame, self-destruction, because a lot of Christians, ngayon sa atin, maaring meron ka nagawang hindi maganda sa nakaraan eh. Na sobrang pinagsisisihan mo, sobra kang nabibigatan, sobra kang nahihirapan. Yung bang alam mong ligtas ka pero hindi ka nag-a-act tuloy na ligtas na tao. Yung bang alam mong pinatawad ka pero hindi ka nag-a-act ng isang taong pinatawad. Bakit? Kasi yung heaviness, yung guilt, until now, dala-dala mo pa rin. Kapatid, kung pinatawad ka na ng Panginoon, bakit hindi mo patawarin sarili mo? At kung sinabi ng Panginoon na hindi ko na muling uungkatin pa yung kasalanan mo, bakit patuloy mong binabalikan at inuulit sa sarili mo? Kung ang Panginoon niya, sinabi niya, your sins and iniquities, I will remember no more. So bakit mo nire-remember? Hindi Diyos yun. Hindi Diyos yun. Hindi ang Diyos ang nagre-remind sa iyo na makasalanan ka. Ang dyablo yun.
Bakit yung self-destruction? Kasi maaaring ikaw nagtutuloy ka sa pagiging Kristiyano mo, pero patuloy mo pa rin dinadagukan ng sarili mo dahil sa mga kasalanan mo. Guilty ka dahil may nagawa kang mali. At dahil sa guilt na yon, sa shame na yon, ayaw mo na uling bumalik. May nakakita ka na ba? May kakilala ka ba na hindi na makabalik sa Panginoon? Pero ang lagi lang naman nila dahilan, nahihiya lang daw sila. Tama? Iniisip nila na kapag nakita sila, baka i-remind sila sa kasalanan nila, ma-describe, makita sila, no, ma-picture sila dun sa kasalanan nila. So iniisip nila na pag ako pumunta uli ng church, baka ganito lang isipin nila, baka ganito tingin nila. Actually, si Satan yon. Ang problem, ina-assist mo si Satan eh. Kaya hindi ka makabalik, kaka-assist mo. Na dapat sana nire-resist mo. Ini-entertain mo, wini-welcome mo. Kaya sa umagang ito, sabi ng Lord, let the past be the past. Be the past. Yung mga kahinaan mo, yung mga kasalanan mo, iwan mo na sa nakaraan. At huwag mong alisin yung paningin mo sa Panginoon. Pwede ba tayong lahat ay tumayo? Alam kung anong senaryo ng iyong buhay. Hindi ko alam kung ano yung struggle mo, kung ano yung dilemma mo. Pero gusto ko sabihin sa iyo, kapatid, hindi bagay ang kailangan mo. No? Kung aatin ka sa life group at hindi rin naman pala si Jesus ang pakay mo, hindi kayang solusyonan ng life group yung issue mo, yung struggle mo. Kung aatin ka sa church, pero hindi naman si Jesus ang hanap mo, hindi ang church ang sagot sa struggle mo. Hindi program, hindi seminar, hindi books. Kahit bigyan ka pa ng mga Christian books dyan, kung hindi si Jesus ang pakay mo, ang hanap mo, hindi rin makakatulong sa iyo yan. Kaya sabi ni Pablo, sino ang makakatulong sa akin sa aba kong kalagayan? Sumagot ang Bible sa verse 26, nakalagay, walang iba kundi si Jesucristo, Jesus, na ating Panginoon. Si Jesus ang solusyon at ang kasagutan sa lahat ng ating pinagdadaanan. Kasalanan sa nakaraan, kahihiyan, lahat yan, kapatid. Si Jesus ang solusyon. And the Bible says that no condemnation to those who are in Christ. Kaya wag mong i-condemn, wag mong i-judge, wag mong i-punish ang sarili mo. Kundi nais ng Panginoon, magsimula ka ulit. Magsimula ka ulit. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa ginawa niyo po sa amin sa krus ng Kalbaryo. Salamat. Dahil po sa iyo, nagagawa po namin magpatuloy, makaabante, hindi lang basta makapagpatuloy, kundi Lord, magtagumpay sa mga kasinungalingan ng kaaway. Mapagtagumpayan, Panginoon, maging yung aming sarili na kami mismo, Lord, ay may sala na pinapunish namin yung sarili namin because of guilt and shame.
Di tuloy namin ma-enjoy yung aming pong paglakad sa iyo dahil sa kahihiyan, dahil sa regrets, Lord. Kaya Lord, salamat. Ni-remind mo kami sa umagang ito na ikaw ang aming kasagutan, ikaw ang solusyon, ikaw ang dahilan, Panginoon. At habang nakatingin ang aming mga paningin sa iyo, patuloy kaming mangingibabaw sa mga issues ng buhay. Patuloy kami magtatagumpay, Panginoon. Salamat po marami, Panginoon, sa umagang ito, kami ay pinatawad mo, pinalaya mo, pinaburan mo, pinalakas mo. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa amin sa krus ng Kalbaryo. Hayaan mo, Lord, araw-araw, i-remind namin sa aming sarili that we are forgiven, we are highly favored, we are restored, we are strong in the Lord, equipped, we are anointed, empowered, healed, whole. Maraming salamat, Panginoon. Thank you for your finished work and for your grace. Thank you, Lord. We love you and we honor you. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's